Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, so ayan tatalakayin nga natin, syempre, itong mga ilang balita nating nasaga patungkol po sa Kim Pao. After My Love Will Make You Disappear, talagang iba po yung naidulot nito. And thank you so much po sa mga nanonood na ngayon nito sa Netflix. Grabe, sobrang saya ng puso nila Kim and Paolo na mabenta pa rin po ang kanilang movie until now na naipalabas ito sa Netflix. Anyway guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nasa baba bago po tayo magpatuloy upang mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And bago nga po tayo magsimula, narito po at nais ko magpasalamat sa ilan natin mga taga-subaybay na nakasuporta po sa atin. Ayan, bilang pasasalamat, may ilang comments tayo na piling basahin tonight. So for tonight, unang komento mula po kay Madam Mila Carillo. Shout out po sa inyo at magandarang gabi. So sabi niya dito, hindi naman dapat magpaliwanag sa mga basher kung bakit si Kim Pao pa rin ang kinukuha sa pelikula. Kasi gusto sila ng mga tao. Wala silang magagawa kung ayaw ng mga taong tangkilikin ang pelikula ng ibang artista. Kung hindi nila gusto ang gumaganap, wala silang magagawa. Sorry na lang sila basta Kim Pao ang gusto namin. Panahon nila ngayon. Mabait ang idol namin sa fans. Solid senior. Hindi sila fake sa mga fans. Makiharap. Wala silang tinatapakan. Trabaho yan. Sana naman tanggapin na lang ang lakas ng Kim Pao. Totoong tao sila at gusto ng producer kumita sa takilya. God bless na lang at blessing na dumadating sa buhay ng Kim Pao. I love Kim Pao. Good support lang kami hanggang dulo. Thanks God. So, ayan. Napakalinaw ng mensahe ni Madam Mila Carillo. Wala tayong dapat na ipaliwanag sa mga bashers. Wala tayong dapat ipaliwanag bakit Kim Pao pa rin ang kinukuha, ang may project, ang gusto ng ABS-CBN. Hindi natin kailangang magpaliwanag sa kanila dahil kahit naman sila alam po yan. 'Di ba? No need magpaliwanag sa mga taong to dahil sayang lamang ang ating panahon, sayang lamang ang oras na maaari nating i-google sa anumang suporta na maaari po nating ibigay kina Kim and Paolo. For example, sa pagpapatrend sa X. Sa mga wala pang X, pwede kayong gumawa guys dyan ng account using your Gmails. Using your numbers. Parang paggawa lang din po yan ng blue up ng Facebook. Ganun lang po kasimple. And madali po tayong makakapagpatrend ng hashtag Kim Pao. Maraming bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kung tayo nga nauubusan na ng oras para sa gawaing bahay dahil nga sa kaka-update sa Kim Pao, why not sa halip na pagtuunan ng pansin ng mga basher ay yung mga bagay na responsibilidad natin ang unahin. Kasi, unang-una po sa lahat, hindi naman natin sila responsibilidad, so bakit natin kailangang idagdag sila sa atin pong oras. So, ayun, hindi rin naman papatalo ang mga yan. Alam niyo naman, maingay lang naman po sila sa SOCMED, I mean, sa babatikos kay Kim, pero wala naman silang binatbat when it comes to pagpapatrend, wala naman silang binatbat when it comes to, andyan na, may project na. Hindi nila kaya kung ano yung narating ng Kim Pao. Yung mga ganong bagay, hindi sa pagmamayabang, pero,
yun na lang isipin natin para hindi ma-waste yung oras natin sa kanila. I mean, bakit tayo mag-waste ng oras sa mga taong wala naman sa kalingkingan ng fandom? 'Di ba? Yabang ng dating pero yun ang gusto nila. Charot lang. Anyway, sabi naman dito ni Madam Lonsha Talian, magandang gabi. The root of all the bashing is envy of Kim, cause she is a star. But in spite of that, she is very humble, as shown in Showtime. We can see how she deals with the guest participants of the show. Maybe kasi dahil hindi na rin nga pinapansin ni Kim Chiu yung bashing. So parang she had no idea about the bashing. Pwera na lang kung talagang sobra-sobra, as in below the belt. Pero kung something na parang mga ewan, nagmumukhang ewan lang naman yung mga fans sa pang babash sa kanya, she's not aware. Kaya hindi kasi siya nagpapa-apekto, like sinasabi ni Kim Chiu na hindi na lang yung pinapansin kasi mukhang malulungkot naman ang buhay ng mga taong yun. Kasi kung masaya sila, wala silang panahon sa mga ganyang bagay. So, kaya ganon si Kim Chiu, nakangiti pa din, masayahin pa rin. Kasi bakit naman niya papapasukin yung mga toxic na tao na yun sa buhay niya at the first place? Hindi ba? Kung stress lang din naman ang maidudulot ng mga ito sa kanya. Kaya, nakikita natin siya always na may grace, na smiling face, taas ang energy, na happy, and nahahandle talaga niya ng maayos lahat ng mga pangbabatikos po sa kanya. Kasi, kumbaga, nabablock na niya natutunan na niyang i-block yung bashing po sa kanya na wag papasukin sa buhay niya. Parang gano'n yun. But naniniwala po ako na ang root po ng lahat ng pangbabash kay Kim Chiu ay inggit talaga. Inggit sa mga ngayon, narating na niya, inggit sa man po ang meron siya ngayon. Lalo na ngayon na talagang kinang na kinang ang pangalan ni Kim Chiu. Anyway, sabi naman dito ng isa pa nating commenter, si Lot and Home Hunter, Miss Gandara, ang Kim Pao kasi hindi pa nga gawa ang movie ng Kim Pao, tapos na ang laban. Finish na. Tapos na ang story. Nakaabang na ang mga fans. All the time sa Kim Pao. Love Kim Pao. Take care always. God bless them both. Anyway, ngayon naman dumako po tayo sa pinaka-sentro ng ating update ngayong gabing ito. Alam nyo, natutuwa ako. Alam ko ikatutuwa nyo rin ito. Dahil po sa mga nagkalat na edits po ng Kim Pao. Hey, grabe, sobrang nakakakilig. Ang husay rin talaga ng mga nag-e-edits ngayon. Well, madali na lang siya ngayon gawin. Parang kayang-kaya na ng mga bagets. Pero nakakatuwa kasi ang linis. Ang ganda, sana may gantong eksena nga talaga ang Kim Pao. Kinasal na After My Love Will Make You Disappear, walang kamalay-malay ang Kim Pao. Sila ikinasal na ng mga fans. Sa susunod guys, kapag meron ulit event, magdala na kayo ng pare. Charot. Anyway, ang ganda, lalo na itong isang edit pa po na ito ng Kim Pao. Kung makikita nyo dito, ay grabe, ang bongga naman talaga niyan. Parang naibigay na ni Kim Chiu ang kanyang I do. Matamis na na habang buhay, pangako, iingatan at taalagaan ka till death do us part. Huy, grabe naman nga yan. Ang ganda. Ganap na ganap ang Kim Pao dito. Anyway, meron naman tayong nabasa, kaya daw po suot-suot lagi ni Kim Chiu ang kanyang key necklace ay kasi nga ito po ay regalo sa kanya. Alam niyo naman guys, si Kim Chiu po ay endorser ng Orochina, and mas maganda nga kung nakikita po ng mga tao na suot-suot talaga ito ni Kim Chiu. May patunay si Kim na talagang user, na talagang siya po ay endorser ng Orochina, kaya lagi niya yung suot-suot. And maganda rin yung ibinigay sa kanya
or pinili maybe nga ni Kim Chiu kasi may meaning po ang key na ito. So, naniniwala ako nakasama po ang love life. Love life. Ang daming meaning po ng key na to. And alam niyo, napapaisip na rin akong bumili because of Kim Chiu. Napakaganda po ng meaning ng kwintas na yan. Alam niyo naman si Kimi Chinese, so marami din po siyang mga kaugalian, maraming mga paniniwala, etc. na kagaya nga po ng meaning, ng mga bagay-bagay, feng shui, etc. So, kaya talagang naniniwala ko na pinili rin ito ni Kim Chiu. Nagpapa-fireworks pa nga po sila kapag nalala ko may fireworks nung pagpasok po ng birthday month ni Kimi. Sabi nila ay, kasi nga Chinese, so para siya, salubong sa birth month para iwas malas, etc. So, marami din silang ganyan. Kaya si Kimi, naniniwala ako na siya ang pumili po ng kwintas. And I hope talaga pong kasama po ang pag-ibig dyan. Kasama po sa pahiwatig ni Kim Chiu para po sa lahat. Huy, grabihan. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa susunod kong chika. Maraming salamat.